sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kasama sina Peter Musni at Mika Lazo. Kapit na sa Pasada! Pasada! Simple, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Mga katropa, Idol! Kasbo! Wow, Diyos Mariosip, April 6. Uy, happy payday. April 16, Martes. Abangan ng aming tropa sa Petron Station, Mindanao Avenue Extension, Talipapa, Quezon City. Mula umaga po yan, 6 a.m. hanggang 11 a.m. para po sa pagkakataong makasali sa ating Safe Trip Raffle at makabunot ng mga regalo on the spot sa ating Pick and Win on-site. Okay, padalhin lamang po ang inyong sasakyan. Tapos, didikitan natin ang radyo 630 sticker. At who knows, di ba? You might be the winner of 630,000 pesos inclusive of tax. Yan, para kayong nag-showtime yan. Ang maaaring mapanalunan. Kaya punta na, mga kaserbisyo! Simple, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 187448 Series of 2024. And we are... Back! We're back! Dami-daming nangyayari. Opo, itong pinag-uusapan natin yung donasyon, reward, incentive, no? Parang samantalang ngayon ang pinag-uusapan ng mga foreign media yung 300 drones and sa Israel. missiles na pinalipad at sinute down ng Israel at ng Amerika. Pero dahil nandito pa rin po tayo sa issue ng is it right or wrong to accept 200,000 pesos na voluntarily given naman. It's a gift. Oo. At malaman natin mula kay Yusek Andy Ortega at malaman natin sa kanya kung ano ang pwedeng anong posisyon ng DOTR dito, and then later kukumustahin din natin yung nangyayaring Transport tigil strike, oo. Pasada. Oo. Yusek, magandang gabi po sa inyo and welcome to Pasada with Peter and Rica. Hi Peter and Rica, good evening. Magandang gabi sa inyong dalawa. Hi, Yusek. Magandang gabi po. Thank you for joining us again. Ito naman po tayo. Iba naman usapan ngayon, Yusek. Anytime po sa inyo. Opo, dami natin problema. May tigil pasada. Ito, solid donasyon. ano po ba? Ang sabi sa amin po kanina ng General Manager ng MMDA, ikukonsulta pa po muna sa legal kung kailangan bang isoli or is it okay to keep it and put it in a fund? Ano po ba ang posisyon ng DOTR dito as of the moment? I'll be honest with you, no, that is something very new also to me, no? I think it's just fair na itanong rin, kunyari, on our part, sa legal namin dito sa DOTR, syempre, parang kahit gano'ng kaganda yung intention po ng pagbibigay. Dahil supposedly po, magandang trabaho. Pero alam nyo naman po sa gobyerno, we are very careful in gifts po, no? Kahit na mga pagkain or something po. So medyo mahirap po sigurong desisyonan yan or rather tanggapin, not unless there is something legal that says na pwede po yun. Ayun. Well, that's supposed to be the right answer. But when you think about it po, no, minus the legal angles, dapat po ba at the very least hindi muna tinanggap ng MMDA yon to say na teka sandali at bakalang bawal sa Civil Service Commission Code ito? Siguro straight answer is hindi dapat tinanggap. But siguro nasa isang sitwasyon na di po bang kunyari pinipilit binibigay tapos nagkakahiyaan, meron naman siguro pwede yun as long as there's this condition na tipong sige, tanggapin ko, ngunit kailangan po namin itanong sa legal department. Siguro baka po yun ang nangyari sa sitwasyon na yun, Peter. Okay. Ano pong kaibahan nito, Yusek Andy, doon sa mga pailalim na
pakamay naman dyan, ma'am, o mga ganong klaseng transaksyon na nangyayari kapag may mga violations na nagagawa ang isang driver? Definitely, parang constraint nga ang answer dyan. Talagang hindi dapat. Kasi nga naman, ibigay yan ng kusa o ibigay ng pilit. Definitely, yung pagbibigay ng isang bagay na normal mong ginagawa na trabaho, part of your job, part of your task, talagang hindi po pwede yon. Kaya nga lang, wala ako sa sitwasyon nun Rika, no? Wala tayo nun. Baka mamaya there was a reason for them to do that. But definitely, at the end of the day, I am sure that MMDA will be doing what's right and what's proper naman po. Sino po ba ang dapat magsalita to have a final say on this, on what's happening, Yusek Andy? Dapat ba Siguro, ombudsman o dapat ba yung korte to explain what the spirit of the law is about? I think bawat ahensya, bawat departamento, they have a legal department. On their own, kaya naman po nilang desisyonan yon or rather magsagot po, ano? Not unless nga po kung very unique, something na parang, something that has not happened before. Kaya po, di ba? Baka mamaya, they have to ask the Civil Service Commission regarding that matter po. Kasi po, dun po kami under sa Civil Service. Opo, according to Commissioner Eileen Lizada, She's there very is clear. a 3713 ba? 6713 of conduct. That expressly prohibits the acceptance of any reward or donation and anything of that sort. Yun ang sabi niya. Kaya hindi nga daw po dapat tinanggap. Although, I think nabanggit din niya na the ombudsman will be the right government agency to consult on that matter, sir. Yeah, I respect the opinion of Commissioner and I guess that's the proper thing to do kung magkakaroon po ng conflict or interpretation po. Okay, so we will leave it there for the meantime dahil mas pressing talaga itong nangyayari po sa Tigil Pasada ng Piston at Manibela at nagkaroon nga po ng quote-unquote girian kanina sa may University Avenue. So what is the latest report reaching your office, sir? Unang-una, clearly in terms of numbers, talagang yung mga sumama malayo po, no? Parang in terms of numbers, I could say that successful Tigil Pasada, no? Unfortunately, yung mga natatanggap ko pong report ngayon, yung nakaharang sa kalye, no? In fact, there's this picture that I saw na talagang harang po talaga yung buong kalye, no? So, ang punto ko po dito, parang this is really a police matter na po, no? Parang we're talking here, peace and order, we're talking here of traffic. So yun po yung mabigat kasi nangyayari ngayon I mean, when we talk about Tigil Pasada, rally, those are normal things. Normal po yun sa buhay ng isang demokrasya because you want to express yourself, no? Tama rin naman po yun, karapatan. But when you do it at the expense of the public, the commuters, of the normal business, medyo hindi na po magandang tingnan and I think it has become parang unfair that, yung aabot sa ganong sitwasyon wherein there's a legal process. And I do believe pumunta naman po sila sa Korte Suprema and I think it's just fair if you went there, hintayin nyo po yung decision. Yeah, but it also brings to fore, Yusek Andy, yung gaano kahanda yung ating mga traffic enforcers, whether sa MMDA or police, ano, dahil ang inaasahan natin na maaaring maging epekto pag nagtigil pasada ay kulang na masasakyan. Ito po, nagkabuhol-buhol ang traffic mula dun sa University Avenue and Commonwealth pa hanggang sa Quezon Memorial Circle hanggang sa East Avenue at mukhang ngayon nasa bandang rotonda na po. I mean, how does one address that para hindi naman maipit din, naipit na nga yung mga commuters, naipit pa yung mga motorista? Unang-una nga, sabi ko nga, parang police matters na po yan, traffic, parang, paggugulo, possible violence, iba na po talaga yung sitwasyon. And it's like this, clearly, the strike has not gained attention in terms of supporters, in terms of sympathy, in terms of, yung parang suporta ng tao, di ba? So I think if you are a decent group, if you're a fair person at nakita mo na gano'n ang epekto, you could always say,
I think tama na to. I think it's enough. Di ba? Pero for you to push it further, magkaharang ka ng kalye, or you want to really do something that will disrupt for you to be noticed, I think medyo iba na yung gawain na ganon. And I think it's frowned upon by a normal citizen. So siguro po, hindi na po dapat maulit yung nangyayari po ngayon sa ganung klase. Bagay po. Opo, I mean, naintindihan naman din po natin yung sitwasyon ng mga chuper natin, no, tsaka ng mga operator kung bakit nila to ginagawa. Pero, of course, there are two sides to every equation, Yusek Andy, no? At nakikita nga po natin na parang ang hirap na dahil it's always a stalemate. Wala tayong napupuntahan, kundi dapat na lang din talagang sundin yung mangyayari. Right now, what's happening, kakailanganin na po talaga nilang sumunod dun sa gagawin ng pamahalaan, ng gobyerno. Hanggang ngayon, hindi pa rin po talaga nangyayari ito with this group. Paano po yan? Pag sinabi na po na magte-take effect, walang-wala na talaga sila. This is final at hindi na katulad ng version 2.0, 3.0 na pagtigil at imumove na naman. Tama po kayo, no? Parang definitely, I think it's clear as daylight, no? Na talagang, in fact, last year pa, ramdam naman po natin na hindi talaga sila sasama, but we gave them due process, or rather we gave them that room to express themselves. They had venues in the Senate, they had venues in the House of Congress, they were accepted by different groups. In fact, pumunta na nga sila sa korte. So, ang point na dito is, ano na? Diba? I mean, like, I say to be fair, to be gentleman, to be mature, we can always agree to disagree, and then we live with separate ways, and then we do what we're supposed to do, which is the korte, diba? Kasi I'm sure the government with our sa PNP, you know, sa certain group dito sa ating gobyerno, medyo iba ang nakikita nila sa nangyayari ngayon. And I think para bagang, parang siguro one last time, kusa dapat that the two groups should do what they're supposed to do in a decent and democratic country. Opo. Hindi naman pwede natin ipilit. Yes po. Last na lang, Yusek Andy, before we let you go, no? Ito, yung PUV modernization program, maraming mawawala ng prangkisa. May tigil na rin po tayo ng transport ay ng pagbiyahe ng e-bike at e-trike on national bikes. May tigil din po ang PNR for 5 years. Ang dami pong mawawala na mga bumabiyahe for our commuters. Ano po ang solusyon natin dito, sir? Alam mo, with due respect, Rika, hindi natin pwede pagsama yung 3 issues in one. But still affected pa rin po kasi ang mga commuters natin. Yun lang naman po ang gusto ko. I'm sorry. When I say hindi kasama, yung pagtanggal ng trabaho sa modernization, that's the decision of the commuter, or rather of the operators. It's not the decision of the government. Tapos, in fact, yung mga drivers nga po na operators, we're helping them. Tutulungan namin sila magkatrabaho sa kooperatiba. So, yun po yung part doon. Dito naman po sa e-trike, that's a government thing that has to be done regarding safety, regarding yung sa lisensya. So, that's a matter that has to be addressed also. And then dito sa PNR, because of certain improvements na kailangan gawin, sisilbihan naman po yung mga mananakay through some special permit dun sa mga sasakyan. So, siguro po, mukhang nagsama-sama, but I think the government is doing what it's supposed to do in concern naman po. Sige po. Yusek Andy, I think also that, itong, very long lingering issue na ito na hindi ma-solve it also speaks bundles about how effective or ineffective the government is in terms of making it this once and for all an old issue and a done issue, di po ba? Anyway, we have Mark Valbuena coming up, sir, if you will maybe even listen also. Mabilis lang, Peter, mabilis lang. Just to clarify, ang modernization program is embraced by the big majority of transportation sectors. Nationwide po, hinihintay nila, it's doing fine all over the country. Okay. But I guess that's the true message po dito sa modernization. It is accepted by the Filipino people po. Alright, Yusek Andy, Maraming salamat we po, Sir appreciate Andy. your time and your insights. Salamat po. Okay, si Yusek Jesus Ferdinand Andy Ortega. At ang makakausap po naman natin ngayon ay ang presidente ng Manibela, si Ginoong Mark Valbuena. Sir Mark, nako, nawala na. Oo, baka
Nasa gitna siya kanina nung nung tinatawag na girian. Oo. at, Sir Marv, Valbuena. At least malaman sana natin kung ano na ang napag-usapan nila nung mga pulis dahil may he says, she says scenario kanina eh. Sino yung pumigil? Baka pwedeng magda nila i-occupy the big space na dadaanan, di ba? Lalo na ngayon, pasado Rush alas 6 hour na na. po, Oo. pauwi na ang mga tao, malaman man lang natin ano ba yung iiwasan yung daan. Kung kayo ay pauwi ng Marikina o San Jose del Arvio, Monte, tralala, ganyan. sa kabadadaan ngayon, baka ako yung dumana sa uyo. Sama-sama na po tayo dyan. Kuha muna tayo, partner, ng mensahe no, sa ating kung kayo ang tatanungin. Ayan. May mali nga ba sa pagtanggap ng MMDA sa 200,000 pesos na reward na dinonate ni Chavit Singson? Your answers now. Ana Salazar says, good day, kapasaders. Mali po kasi nga nasa government sila. Wala namang mali siya doon. Mali pa din kasi kung gusto mong bigyan ng reward, recognition, dapat di pera o material. Salamat po. Si Gia Mark, regarding po sa 200,000, wala namang masama doon. Basta yung pera malalaan sa tama at hindi na lang biglang nawawala. Kasi syempre, walang clearing yan ang mangyayari pagdating sa budget nila. At Alex Primo, sabi niya, as far as legal considerations are concerned, it is wrong. As far as public perception is concerned, it is wrong. Finally, ethical considerations dictate that whatever recognition and rewards for good service should not come from Singson, but from the MMDA leadership. Makes sense. Arabella, why receive it? Show off, pay off, ill-gotten money. Don't allow yourselves to be tainted or bought. You don't owe him any loyalty. Do what's right. All I can say, nice sweet. You're right. Mark, 1911. May mali po doon kasi po sa tingin ko parang suhol yun eh. Dahil di naman nila pinansin yung ibang violations, walang rehistro, walang plaka at may blinkers tapos ang ticket lang. Yung pagdaan sa bus lane ay okay naman na walang pinipiling. MMDA enforcers na hulihin. Saludo po ako doon. Si May Padawan, good afternoon. Para sa akin, di lang maling-mali kasi po magiging normal na lang ang mga ganyang gawain kung ginawa man nila trabaho nila. They could be rewarded in terms of recognition na wala silang sino-sino. On the other hand, sa gusto naman magbigay, nagpapahalatang tuwing may magawang may labag, paglabag ay idaan na lang natin sa rewards ang pagkakamali para may excuse. Naalala ko tuloy, may kinausap akong political regarding sa trabaho sa lokal na gobyerno. Sabi sa akin, ng isang nagtrabaho doon, sana may dala ka, matutuwa yun. So, ako po ba na nagtatanong para mapagbigyan ng pabor, magbibigay sa politiko para ma-recognize ang ako? Sad to say, but it really is happening. Yun, lalo na ngayong napakainit. Pang soft drinks. Ay, nako, meron yan. Penitential funds, sabi yung mali po yan. Sa mga kumpanya nga, pumipirma ka pa na bawal nga ang pagtanggap ng mga regalo. Kung talagang gusto niya na tumulong sa bansa, magpagawa siya ng maraming paaralan. Ay, napunta na sa paaralan tuloy. Bumili siya ng mga barkong pandigma at mag-donate para sa modernisasyon ng jeepneys. Hindi na nabagong style sa Pilipinas eh. Gandang gabi po. Jojo, kung gusto mag-donate, dapat noon pa, di yung nahuli, tas saka sasabihin, pabida. Ay, naku, Willie. Finally, sabi ni Willie, accepting the big donation is a bad precedent. From now on, government employees will be encouraged to accept or even ask for smaller donations, reasoning that since big ones are acceptable, smaller ones are more so. Konting donation lang naman po. Diba? Yung sabi mo, kasi maliit lang eh. Naku po, alam niyo po, no, kailangan talagang pag-usapan ito kung ano bang dapat gawin doon sa 200,000 because nga, ang daming pwedeng gumaya dito. Doon sa paglabag doon sa pagdaan sa bus lane at pagbibigay ng malaking pera. Sabi ni Miss A. Partner, ang traffic nasa kanto na ng Mother Ignacia at Eugenio Lopez. Aray ko. Paano yan? Pauwi pa lang tayo. Oo. Good luck talaga. At saka Monday ngayon. Oo. Coding ka. Kaya nga, at least ako, mamaya pa sana, mamaya, wala nang traffic yan. Mga kapasaders, mga kaserbisyo, nasasabi ng Pag-asa, mas mainit pang panahon, asahan. Ako po, Diyos ko, mas magulo pang mundo, malamang. Baka hindi nyo pa alam. Tuwing Lunes, sinasabi namin to, mas mataas na presyo ng petrolyo. Masakit yan. Bukas, papalo. Bukas, at magtutuloy pa yan. Oo, kaya konting tiis, mga kapamilya, at huwag natin kakalimutan.
na may bukas pa. O ano, bukas mo na problemahin yung iba. Wag niyong i-wholesale. Oo. May isa-isa lang. Oo, magpagas na po bukas magtatas. Alright. Ako po si Peter Pusi. Kasama rin po Rica Lazo. Ang inyong mga kapamilya naglilingkod pa rin sa Pilipino. All over the world, God bless. TV Patrol! Nasa Channel 2 na daw? Susunod na! Walang maiiwan sa biyahe. Sabay na sa talakayan sa Pasada. Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema. Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Exclusive, ilang fans ng Bini na biktima ng concert ticket scam. Mga scammer nagpanggap ding fans. Unang araw ng ticket pasada kontra PUV consolidation, naging tensyonado. Kilos protesta sa Commonwealth, East Avenue at iba pang ruta, nagdulot ng matinding trapiko live. Mga namamasada ng trolley, sapol ng tigil operasyon ng PNR, KPYN Special, may handog na sorpresa. At Grand Patropico Day at Talarawan Mall Show ng Bini, trending. Abangan, Bini Jonah, tampok bilang Star Patroller. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa lumalaganap ngayong online concert ticket scam kung saan ang pinakahuling biktima ay fans ng P-pop group na Bini. Dahil sold out na ang ticket ng kanilang konsyerto, madali manong makumbinsi ng mga manloloko ang ilang estudyanteng biktima na bumili sa kanila ng ticket. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Kasama si Michelle sa Blooms o Bini fans na pumila ng magdamag sa isang mall sa Pasay para makabili ng ticket ng concert ng grupo sa Hunyo. Pero dahil sa dami ng bumili, inabot ng cut-off si Michelle at walang nabiling ticket. Sa hindi nakagustuhan na makanood ng concert, nakahanap siya ng reseller ng ticket online. Naniguro pa si Michelle at inisa-isang interaction at komento ng mga tao sa account ng reseller. Malaki nga po yung account ko. Parang trusted na po sila kung malaki yung account nila. So, pay as you order. Agad na nagpadala ng 10,000 pesos si Michelle sa pamamagitan ng e-wallet service para sa 2 VIP tickets.